Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong beginnings. Try again, new direction, start over. Divine masculine, yung masculine energy. So, may energy na tayo dito. Masculine. Sabi, distracted. Distracted. Oo nga, distracted, sidetracked, change, delays. Ilay-layo nga natin to. Kasi maliwanag sa part na to eh. Ito naman maliwanag din. Clarity, truth, intentions, honesty. Divine feminine, yin, feminine energy. So, sa part na to, ito yung masculine. Sa part naman na to, energy ng feminine. Okay? Sabi, hoping, expecting, faith, manifesting. Ayan, nangyari dito sa mga to. Beginnings, try again, new direction, start over. Ito man, hoping. So, mukhang separation, ano? Yung naging reading, kasi hindi naman papasok tong try again, start over, kung sila pa rin. So, more like separation reading nga to. So, si divine masculine, feminine energy na lang. Mahirap kasi sabihin kung divine masculine o divine feminine. Tapos di pala sila twin flame. Or meant to be. Who knows? Pero hopefully, di ba? Kaya ang gagamitin na lang nating term ay energy. Kasi mahirap na. May mag-expect tayo tapos di natin masabi yung ending, di ba? So, si masculine energy nga, gusto niya mag-try again, pero at the same time, distracted siya dito. Pag sinabi mong distracted, hindi siya makapag-focus. So, pag ganon, more like sa isip lang niya. Gusto niya, pero kulang sa gawa. Si feminine energy, kasi napatingin ako dun eh. Dito pala. Si feminine energy, may truth siyang gustong makuha muna mula kay masculine energy. Yun yung gusto niyang mangyari dito at nandito yung manifesting. Hoping, expecting, faith, manifesting. Ito yung gusto niyang mangyari. Parang mag-confess sa kanya. Si naman, masculine energy, gusto niyang ng reconciliation. Gusto lang, pero kulang sa gawa. Ano yung nangyari? Alamin natin anong nangyari sa mga to. Bakit sila nag-break?
para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o sa kakilala nyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero dun din ang direction ng reading, kakaroon ng separation kung hindi pa nangyayari. So alamin natin anong possible cause ng separation dito. Maraming pwedeng cause. Isa na dyan yung di sila compatible. Palagi silang di magkaunawaan. Maraming pagkakaiba sa kanilang dalawa. Lagi silang di magkasundo, lagi nag-aaway. Kunin nyo lang yung pwedeng maging cause, okay? O fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo, o pwede rin dahil sa religion. Kaya ba sila ng paniniwala dahil may cross or pwedeng dahil sa ex kung babae. Kung babae, yung may ex, nagsiselos yung lalaki na partner niya. So case to case basis nga. So kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, or yung tendency ba ay sabihin natin malaki base sa clue. Parang walang direction yung relasyon nila eh. Pero at least dito, wala pang confirmed na may kinalaman sa third party. Although may jealousy, pero walang evidence. Kung sakaling yung feminine, yung may ex na involve, na pinagsiselusan ng masculine energy. Yung energy natin dito, pag sinabi mong masculine, pwedeng lalaking tao, pwede ring energy in a way na babae pero extrovert. Yung feminine energy natin dito, pwedeng literal na babae, pero pwede rin lalaki kung introvert. So, pwedeng literal na mga tao or energy nga. Okay? Ganun ang dating. So, kung ganon, ano yung ina-expect nitong feminine energy na mag-confess siya? Mag-confess yung si masculine energy. Yun na ba yung tungkol sa jealousy? So, dito natin makiklear. Ano yung clarity na gustong malaman ni feminine energy? Ano to?
wala namang kinalaman sa third party. So more like oo nga, pwede rin pala. Oo nga, nagmukha na nga jealousy kasi itong fish. Pwede rin siyang may kinalaman sa marami. Kaya nga abundance siya. Abundance card. Plenty. Kasi marami yung fish. Same sa star. Sinisimbolize nung mga yun yung many. So, gusto malaman ni feminine energy. So, sa sitwasyon na to, nagmukhang yung babae. Yung may involved na ex. Tapos, yung lalaki, siya yung feminine energy. Sa kwento na to, yung feminine energy, lalaki, di ba? Pero introvert. Yung masculine energy natin, babae, pero extrovert. Kasi nagsiselos nga yung lalaki. Gawin na nating tao kasi malilito pa tayo kung energy. Kasi nga, medyo conflicting din yung sitwasyon at nagbaliktad yung gender. So, gawin na nga lang nating literal na tao. Or pwede rin namang hindi. Gagawin ko sanang neutral para pwede rin sa mga LGBTQ. Pero tingin ko dito mukhang heterosexual tong reading natin kasi magkakalituhan tayo. So mag-focus tayo sa ganong senaryo. Para hindi rin malito yung mga ibang manonood. Ulitin ko. Nagsiselos yung lalaki. Pero, dito sa case na to, yung lalaki introvert. Tapos yung partner niya babae na extrovert. Nagsiselos yung lalaki nga dun sa ex nung babae. So, ang gusto mangyari nung lalaki, mag-confess na sa kanya. Yung partner niya, kung sila na ba ulit nung ex niya. Kasi plenty to. Ito naman, sabi natin admiration. Ito ay partnership. Yun, ganun dating. Kung sila na ba? Or naging sila? Or may pag-asa pa ba tong connection na to? Kung nagkaroon ng ex, pero yun lang ang gusto niyang mangyari, mag-confess sa kanya na naging sila ba ulit or sila na talaga, o kung may third party natin yung mga pinagseselosan niyang ex, yung tungkol doon ang gusto niyang malaman. So, sa madaling salita, sa tinakbo ng kwento natin base dito,
yung babae na extrovert ang gustong mag-try again. Gusto niya magkabalikan silang dalawa. Pero distracted siya dito at the same time. Di ko alam kung ano nagpapadistract sa kanya. Kung ibang bagay o yung ex niya. Parang more like sa isip lang niya. Gusto niya magkabalikan pero kulang sa gawa. Kasi siguro naghihintay rin siya na yung lalaki yung sumuyo sa kanya. Or pwedeng nalilito siya sa dalawang option niya kung totoo man na may ex. Pero tingnan natin, pwede rin namang alamin eh. So si lalaking introvert yung umaasa dito na mag-confess na or sabihin na ni partner niya nung babae na nagkaroon talaga ng connection silang dalawa nung ex niya. Yun yung clarity dito. Confession. So, alamin natin kung totoo nga ba. Baka naman puro selos lang. May mga tao kasing ganun. Masyadong seloso. Tapos, di naman pala totoo. So, tingnan natin. Totoo nga ba? Ang hinala nung lalaki na may third party yung babae at ang third party ay ex niya. Oh, yes or no? Kasi yun yung pinag-awayan nila na nag-lead sa separation, jealousy. Yun nga lang, di naman masabi kung totoo o hindi. So, tingnan natin dito. Ay, totoo talaga eh. Kahit dito lumalabas na mag-ingat. May danger na paparating kung sakaling magkabalikan pa sila. OMG. Tingin ko di na worth it to. Kasi mukhang nag-uusap pa rin sila eh. Yung babae at ang ex niya. So yung distraction nga dito ay more like nalilito yung babae kung sinong pipiliin. Yung bago o luma. But at the same time gusto niya pa rin yung bago. Pero ini-entertain din niya yung ex niya. Ano kaya yun? Hindi siya maka-let go at the same time. Naging salawahan siya. Kasi nag-uusap pa sila dito. Andito pa rin yung presence eh. Nung ex. At naging self-indulgent siya dito. Yung babae. In a way na hindi niya maisip yung tama sa mali or nagiging somewhat selfish siya. Kaya ayun, lumabas yung site natin na yan, tingnan nyo dito si Grim Reaper na anytime may pwede siya matake at mag-cause na danger. Tingin ko di na worth it to eh. Ito na rin siguro yung future outcome. Since mahaba-haba na itong video natin. Kasi kung magkakabalikan sila dito nga itong site na parang sinasabi na maghiwalay lang din sila ulit kung magkabalikan sila for the same reason. At ang reason ay yun nga, medyo salawaan yung babae. Hindi siya makalet go dun sa ex niya. Totally.
Anyways, medyo sad tong reading natin. Kukuha ko ng ibang deck. Teka. Nalagay tayo ng advice. Advice. Idiretso ko ng advice. Kasi, sana mamaya pa to eh. Kaya lang, dun sa advice mamaya, yun kasi ay general advice. So, pag sinabi mong general advice, pwedeng may connection sa reading, pwedeng wala. Pero sa case na to, ida-direct ko na. Direct in a way na connected yung advice dito sa reading natin. So, game. Anong advice ang makukuha ko dito? At masyadong malaki yung card. Advice para sa lalaki. Okay? Yun yung naging bida natin. At alangan naman kumampi pa tayo dun sa babae. So, advice dun sa lalaki na introvert. So, sabi, it's going to be okay. Ito, pangalawa. You're strong, smart, and you got this. Ito ang huli. Binasa ko na lang, madali na maintindihan yan. Basic English lang yan. So sabi, you are capable. You can do this. Parang sinasabi sa akin na overall, malalampasan niya rin etong sitwasyon na to. Kailangan lang niya maging smart in a way na matuto siyang alamin ang tungkol sa red flag ng sitwasyon na to. Karoon siya ng clarity na magpaparealize sa kanya na hindi na worth it ang ganitong klaseng sitwasyon at mahirap nga dahil masyadong attached yung babae sa ex niya. So, kung sakaling magkabalikan sila, maghiwalay din sila ulit for the same reason. So, sa point na to, kailangan niya maging logical instead na maging emotional. Kasi kung magiging emotional siya, ma-overpower ulit ng feelings niya. Yung thought na hindi na worth itong connection na to, tapos babalik na naman siya sa babae. Tapos naghiwalay na naman sila. Siyak na naman siya. Yung lalaki. Dahil nga naghiwalay sila. Parang sinasabi dito sa mga cards na kaya niya yan. Malalampasan niya rin to. Kailangan lang niyang maging wise sa pagpili ng kanyang mga magiging desisyon. At nananalig ang universe na malalampasan niya nga talaga to. Tingin naman ng universe smart yung bida natin. Parang chine-cheer pa nga siya dito. You are capable, you can do this. Tapos you got this. Magiging okay din daw ang lahat. Saka strong daw siya. Strong, smart. Alam ng universe na malalampasan to ng bida natin. So again, chine-cheer siya dito. Anyways, nagmukhang sang reading na lang to. Dahil dyan, wala na yung general prediction, pati general advice. Kasi nga, yung general advice, naging direct advice na. Yung general prediction talagang wala na. Kasi kulang na ako sa time. Dito na lang tayo sa clue. Ito yung possible partner ng bida natin sa kwentong to. Siyempre ang bida ay Aries. So ang possible partner niya ay Leo, Taurus,
o Pisces. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible sa zodiac sa inyo, Taurus, Aries, kapwa Aries. Ito Mercury, edi Gemini, Virgo. Eto, may isa pa pala tayong clue, no? Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may woman dito. So, siguro yung woman yung may ganitong shape. Face shape. So, pag ganito, payat siguro. Kasi, dito sa sharp face, makikita mo yung anggulo ng buto. So, tingnan nyo. Kitang-kita yung baba, yung panga, cheekbone. So, more like, payat siguro. Or may something sa kanya na matulis. So, paano yun? Matulis. Siguro mahaba yung tenga. O mahabang ilong, o masyadong singkit or malaki yung mata na parang pansinin, or makapal siguro masyado yung kilay, or malapad ang noo. So again, sharp face. Hanapin nyo na lang sa internet anong meaning yan, pero ganun ang dating sa akin. Kulot ang buhok. Sabagay, kulot din yun. Kulot. So, pwedeng kulot talaga or wavy lang. Di siya straight. So, may someone na ganyan. At ito, may unhealthy habits, bisyo. May someone na may bisyo sa connection na to. So, yung connection na to, edi yung mag-lovers. Okay? Siyempre, third party reading to, di kasama na din pati ex. So, ganun dating dito. Anyways, dito na ako mag-end. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.